papakinggan natin ang opening statement ng mga team leaders sa usapin kung dapat nga ba or hindi ang magpanatili ng dress code sa mga paaralan. At syempre, kasama din natin ang ating mga schoolmates na pwedeng makibahagi sa ating diskusyon ngayon. Kaya naman, please follow our social media pages at makibahagi sa ating debate ngayong araw. Ngayon naman ay ating pakikinggan ang iba pang miyembro sa magkabilang panig. Kaya naman, let's begin with Lawrence. Alright, so as we said nga kaganina, reinstating uniforms sa school natin parang provides a unity, a sense of oneness dito sa school natin. Tapos, of course, with oneness, walang naiiba, walang discrimination. Lahat tayo sabay-sabay umaangat sa pag-aaral natin dito sa may paaralan natin, sa Felix. As sabi nga ng school quote natin, Felicians moving forward together. Alright, thank you so much, Lawrence. That was short and sweet. So moving on naman tayo sa kabilang panig natin. Let's go, and Janaya, ikaw ba ang mauuna? Take it away. So, we, the opposing team po ng mandatory wearing of school uniform po, strongly believe na yung school uniform is nakaka-affect siya, especially po dito sa school sa mga LGBTQIA+ community na member ng mga students po. Since our school uniforms usually is genderalized. So, yung mga women, they must wear skirts, while yung mga men naman po, ang sinusuot nila is pants. So yung mga members po ng LGBTQIA+ community ay parang na-exclude po sila sa loob po ng school premises. And other than that po, there is a study po that shows that the wearing of school uniforms has no significant effect sa pag-improve po, sa pag-enhance ng academic performance ng isang student. Thank you po. Alright, thank you so much, Janaya. Aliyah, anong masasabi mo dito? Well, wearing school uniforms po can instill confidence and self-esteem. So, kung magwe-wear kayo ng pare-parehas na uniform, sa tingin nyo, may magkakainggitan ba na ganyan yung suot niyan, mga branded clothes? Sa tingin nyo ba, makakaayos yun sa mga emotion ng mga tao? Alright, thank you so much, Aliyah. Anong masasabi mo dito? Last but not the least, JD. So there are countless reasons po kung bakit hindi natin dapat ipatupad o gawing mandatory ang pagsusuot ng school uniform sa bansa natin. A country that suffers from great economic loss, because po ang pagpapamandate or ang mandatory wearing of school uniforms po ay anti-poor. Kasi sa totoo lang naman po, or sa totoong buhay, hindi naman po lahat ng pamilya kayang bumili ng set of school uniforms para sa mga anak nila. In fact, according to DepEd Order number 065, series of 2010 po, hindi na po kailangan or hindi na po dapat maging mandatory ang pagsusuot ng school uniform dahil nakakadagdag po ito sa expenses ng mga pamilya. Tapos po, yung sinabi naman po ni Aliyah, yung school uniform po, it takes away the freedom of students to wear whatever they want or to express themselves by their clothes. Kasi po, kung hindi po natin hahayaan yung mga tao, pati na rin po yung LGBTQIA+, nasuotin yung gusto nila, hindi po sila magiging confident, and hindi po ito magkakaroon ng magandang epekto sa kanilang mental health, self-esteem, and confidence. Alright, thank you so much, JD. So naging concise and precise yung unang bahagi ng diskusyon natin with our debaters, no? And for sure, mas mahihimay pa natin kung ano ang kanilang iniisip regarding this topic, especially since lahat tayo ngayon sa Felicians, so nakita natin, mga naka-uniform kayo lahat, and I'm sure marami pa tayong mapag-uusapan regarding this topic. Para naman sa ating mga netizens na schoolmates na nanonood sa kanilang mga tahanan, ano pang inaantay nyo? Kaya naman ngayon ay mag-follow at of course, say your piece sa ating mga social media accounts na Schoolmates and at PTVPH. Bukod dyan, schoolmates, mamaya ay meron din tayong pipiliin sa ating mga schoolmates debaters na best speaker. Kaya naman abangan ninyo yan kung ano nga ba ang masasabi pa ng mga debaters natin about our topic. Patuloy lamang kayong tumutok para sa mga susunod na diskusyon dahil magbabalik lamang ang Schoolmates!